Buenos días, damas y caballeros. Ombudsman. Na ombudsman na nga tayo ni Samuel Martires during the Duterte administration and early in the Marcos administration. Mukhang na ombudsman na naman tayo ni Ombudsman Boying Remulla sa anunsyo or pahayag na by December 15 meron na sila magfa-file ng kaso. Kahapon yun lang ang problema. Hindi rin natin ma-blame si Boying Remulla kasi hindi naman niya sinabi kung anong taon. Baka December 15, 2026 o December 15, 2027. Yun lang, ha? Hindi naman niya binanggit kung anong taon. So kaya lumipas na kahapon at mukhang wala rin schedule today. So at meron na lang ilang days na lang ba before Christmas, ha? 9 days na lang before Christmas. At saan na yun pangako ni President Bongbong Marcos at ni Boying Remulla na may makukulong na sa pinagandang kulungan dyan sa Payatas. Na sayang inikutan pa naman niya ni John Vic Remulla para ipakita yung mga facilities na inayos dyan sa bagong building dyan sa Payatas, Quezon City. So wala na 9 days kasi hindi naman automatic pag kahit pinailan pa nila yung kaso sa Sandigan Bayan bukas, hindi naman ibig sabihin kaagad malabas na yung arrest warrant o kaagad maaresto na. Kung maaresto, tinan nyo nga si Bato, magwa 1 month na on the run, wala pa rin. Parang kinakantsaw pa itong si Boying Remulla at saka si John Vic Remulla at si PNP Chief Nartate sa pagpo-post ng picture na kung saan-saan binibisita yung pamilya, binibisita yung apo niya sa binyag, ganon. Wala rin. Hindi rin nahuli-huli. At itong si nakakatuwa, walang anunsyo si Boying kung ano ba talaga mangyayari sa anunsyo niya at ni President Bongbong Marcos na may mga nasangkot sa katiwalian na magki-Christmas sa kulungan, na. At nakakatuwa pa, ha. Kumaripas na nga si Boying Remulla, pumunta siya kahapon dito sa United Nations Conference sa Doha, at itong United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, kung saan siya ang naging head ng delegation dyan sa summit na yan. At dito, binola pa niya. Binola pa niya. Kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga taga-United Nations. Binola pa niya na may mga kinasuhan na daw sila ng mga top officials, high-ranking officials. Ang tingin nyo ba kay Sara Diskaya ay top-ranking official? Sinong top-ranking official? Si Chis Escudero? Andon pa enjoying time with Heart Evangelista. Kundi pa siya iniwan ni Heart at kumaripas na rin papuntang France. At si Joel Villanueva andon pa rin sa kay Miss Bulacan. At si Jinggoy, alam nyo na
kung saan posible naroon, where the boys are. At syempre si 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 Bong Revilla naroon rin, nagpapakyut sa bahay nila sa Cavite. So wala kung hindi pa umalis ng bansa ang mga ito. At si Secretary Manny Bonoan, yun, nagpapasarap rin sa Amerika. Si Saldico, andun na, ine-enjoy na yung golden visa niya sa Portugal. And yet, pinagyabangan pa ni Boying Remulla sa speech niya sa United Nations pa man, although nung binanggit niya na meron na daw silang opisyales na napakulong, ay parang muntik na siya na bilaukan. Panoorin nyo itong speech ni Boying Remulla. Hindi lang tayo ombudals man ni Boying Remulla, kundi pati mga United Nations delegates binubudol-budol rin niya. Ay, kawawa talaga tayo. Ninakawan na nga ng 2 trillion, niloloko pa ng mga ito. Binubudol pa ng mga opisyales kasama na ng Marcos administration, kasama na si President Bongbong Marcos, who said many times na meron na nga talaga makukulong ngayon. Christmas, wala. Mr. President, the Philippines appears before the study at a time of significant political and institutional testing. Corruption today is more complex and more deeply embedded in critical sectors. The strength of our institutions and their ability to enforce accountability has become a measure of national stability. For the Philippines, this challenge is real. Corruption affects public safety, economic growth, and democratic trust. Our people expect action and institutions that stand firm regardless of political winds. This is the environment in which... Saan na yung action? Saan na yung December 15? Saan na yung Christmas in jail? Niloloko mo mga delegates ng UN UN my office operates, and it is why our commitment to UNCAC is urgent, operational, and central to sustaining public confidence. Last year, the Philippines convened its 5th State Conference on UNCAC implementation and reaffirmed the priority of integrity reforms. Through the Integrity Management Program, jointly led by the Office of the President and the Office of the Ombudsman, agencies committed to preventive standards that reduce discretion, limit opportunities for graft, and strengthen compliance. Our President's anti-corruption strategy rests on 2 pillars: streamline and digitize government processes, and empower citizens through full disclosure and transparency. This direction is now embedded in the new Government Procurement Act, which integrates digital oversight, requires beneficial ownership disclosure, and reinforces public participation. These reforms protect national credibility and ensure development is not undermined from within. Mr. President, in the past year, our country's uncovered a systemic corruption scheme in flood control projects. We moved quickly, complaints were evaluated, evidence was assessed, and charges were filed. Several high-level officials now faces cases before the Sandigan Bayan, our anti-corruption court. These actions send a clear message. Accountability must reach those who believe that they are beyond the law. But nabilaukan. Hindi panoorin nyo ulit. Halos hindi malabas sa kanya, sa bunganga niya yung nakakulong na raw ng mga ilan high-level official. Anong nakakulong? Yung mga low-level engineer yan. District engineer, low-level officials ni Saldico sa SunWest. Yung mga hindi naman na high-level sila,
Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara, hindi nga regional director, assistant regional director lang nga si Henry Alcantara. Ano yan, high level? Sa high level, kung si cabinet member, kung si Manny Bonoan, kung si Undersecretary Cabral, o nandiyan naman si Undersecretary Bernardo. Pero witness naman yan. Ang high level talaga, yung sa level talaga ng mastermind. Si Cheese Escudero at si Martin Romualdez. Wala nga eh. Wala pa nga eh. Wala. At kahit pumunta ka na dyan sa UN event sa Doha, kung talagang may palabra de honor kayo at nirespeto nyo yung sentiments ng taong bayan na umaasa at iniintay kayo kung ano man kaso papailan nyo sa top level officials, sana ginawa na yan ng mga deputy ombudsman mo. Hindi na kailangan naman ikaw talaga nandito para mag-file yan. Sana may nag-file na kahapon. Wala eh. Wala. Binubudol-budol nyo lang talaga kami. Ombudsman talaga. No wonder, ito ang pinili ni President Bongbong Marcos para hindi patas yung investigasyon. Kumbaga, kung sa kaso na ni Romualdez, off limit si Boying. Pag sa kaso ni Sandro Marcos, off limit si Boying. At siguro tinatakot rin sila ni Cheese Escudero, off limit si Boying. Kaya sabi niya last week, baka unahin nila kakasuhan si Bong Revilla. Kasi si Bong Revilla wala na sa power ngayon. Wala na magagawa laban sa kanila. Pero si Cheese meron pa. At may dokumento siguro yan si Cheese. Lawyer yan, magaling yan. Kaya parang food dragging rin sila or hindi nila kaagad inaaksyonan. Isinusubo na lang sa atin kahit malakas ang ebidensya kay Cheese at kahit kinasuhan na nila yung bagman ni Cheese na si Ngo, yung maker ng Cherry Mobile, pero talagang Maynard Ngo, talagang bagman ni Cheese, ay hindi pa rin nila inuuna yung pag-file ng kaso kay Cheese kasi baka takot rin sila na baka sinabi rin ni Cheese na kung ano ang mga ebidensya na ilabas ni Saldico, mas doble, triple ako dyan. Mas marami akong ebidensya. Hindi lang laban kay Martin Romualdez, kay Sandro, o baka kay Presidente mismo. So, yan. Kaya, sana yung sinasabi mo na kulong na high level? Wala. Kaya, ito ang, sana, iba na lang ombudsman na talagang independent ang inappoint ni President Bongbong Marcos. Pero takot siya na maging gumawa ng o mag-appoint ng independent ombudsman. The same way ngayon na nakita nila medyo independent itong ICI, papatay na do ni Boying Remulla in 2 months. Meron na lang daw ito 2 months pagkatapos sila na mag-take over. Wala. Mauwi rin yan. Hindi makasuhan si Romualdez, hindi makasuhan si Cheese Escudero. Kumbaga siguro isasacrifice lang si Bong Revilla, Nancy Binay wala na sa pwesto, si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada. Baka yan lang pagkatapos tapusin na yung investigasyon. Ganon. Pagkatapos kung ma-turn over sa ombudsman, wala rin mangyayari yan hanggang makalimutan na lang natin lahat yung issue na yan. So, panoorin natin ulit ito. Na hindi makatingin ng derecho si Boying habang binabanggit niya na meron na doon na aresto na mga top level or powerful officials. Wala. Niloloko mo yung mga taga-UN. Sana mapanood nila itong vlog natin na ito. We moved quickly, complaints were evaluated, evidence was assessed, and charges were filed.
several high-level officials now faces cases before the Sandigan Bayan our Anti-Corruption Court. These Yun are- na, parang nabilaukan, di ba? Parang hindi mailabas sa bunganga niya kasi alam niya hindi totoo yun. Wala pa ni isang high-level official ang nakasuhan. Wala. send a clear message. Accountability must reach those who believe that they are beyond the law. But accountability is only part of the mandate. Our work is nation building, restoring trust in institutions, and ensuring the system protects the people. Inside the office of the Ombudsman, we are strengthening our institutional backbone. We're accelerating digitization, improving... Okay. So, yan na. Kwan na yan. Technical issues na yan. Ang relevant issue lang dito sa atin ay yun na ombudsman na naman tayo. Na niloko na nga tayo ni Martires, niloloko pa tayo ni Boying Remulla. So kahit yung Malacanang, kahit si Claire Castro na supposedly parati may sagot sa lahat ng bagay sa gobyerno, hindi rin alam kung paano sagutin Bongbong Marcos na may Ito. makukulong kaugnay sa flood. itong bakit wala nangyari nung December 15 at most likely wala na makukulong by Christmas. Asa pa tayo. Nabudol na naman gaya ng 20 pesos rice. Magkano na ba ang presyo ng bigas ngayon? Nangako noon si Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong kaugnay sa flood control scam bago magpasko. Pero hanggang ngayon, wala pa rin malalaking personalidad na naaresto. Dahil mula sa Malacanang, nangungulo sa balita si News 5 Palace correspondent Marcel Alini. Marcel, 10 araw na lang ay Pasko na, may big fish ba na makukulong? Kahapon to, Yan ang isa news. sa mga binabantayan natin ngayon, Jiki. Dahil kung matatandaan natin, doon sa mga nakalipas na press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos, meron siyang nabanggit na nasa 37 individual na nandun na sa listahan nila na dapat ay sasampahan ng kaso at hopefully ay makulong bago nga magpasko. Pero sa ngayon, base doon sa mga pinakahuling video messages na ibinigay sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos, ang development na nakikita natin ay una, sumuko nga sa NBI, itong si Sara Diskaya, isa sa mga primerong kontraktor na nakakuha ng mga pinakamalalaking kontrata sa DPWH Flood Control Project. At pangalawa ay yung anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakakansela na yung pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya kanina, tinanong natin kay Undersecretary Claire Castro kung ano na bang update tungkol dito sa ginagawang anomalya at investigasyon sa anomalya sa Flood Control Project, maliban dito sa ibinigay ng mga updates ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga video message. Ito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Marcel, may mga mungkahi na humingi na ng tulong ang ating gobyerno sa UN Convention Against Corruption para madakip si Zaldico. Anong sabi dito? Ayun, tinatrabaho na daw ng ombudsman doon sa Doha. Sa Doha, baka andon si Zaldico. Baka papuntahin si Zaldico sa Doha. Wala, asa pa tayo. So again, as usual, nabudol-budol na naman tayo. Tama talaga yung sinabi ni Vad na kahit si President Marcos ang nag-expose nito, pero this is really a controlled demolition operation. Kumaga, inunahan na niya kaysa mag-create na iba ang mag-expose niyan o mag-create ng honest to goodness investigative body, baka matuluyan pa si Sandro at saka si Romualdez na meron si Sandro meron 15 billion allocable funds na yung panibagong pork barrel at on top pa yan doon sa regular pork barrel at sa insertions allocable funds bagong pork barrel yan at si Romualdez naman meron 14 billion, si Sandro 15 billion. Sila ang mga
ang mga allocable fund kings at na-vlog na natin yan in an earlier vlog. So wala, parang wala nang pag-asa. 2028 na lang talaga. Suportahan na lang natin na mas matinong kandidato at wag na tayo magpaloko pa sa mga unitives, mga kwan na yan, union or coalition na yan. Ha? So sige, hanggang dito lang muna tayo. Tulad ng sinabi ni Claire, abangan ang susunod na kabanata. Ipa-file naman yan December 15, 2026. Okay? Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.